matatandaan nyo, si Senator Bato de la Rosa ay patuloy pa rin po nagtatago. At ayon po sa kanyang abogado, mga kababayan, basahin po natin yung sinasabi ni Torion. Kasi sabi po dito sa DZMM Teleradyo, naniniwala ang abogado ni Senator Ronald de la Rosa na nauunawaan daw po ng taong bayan kung bakit hindi na nagpapakita ang senador sa gitna ng sinasabing ICC arrest warrant, mga kababayan. So ito, tanong ko sa inyo, nauunawaan nyo ba yung dahilan ni Bato de la Rosa kung bakit sumasahod siya kahit hindi siya nagtatrabaho? Okay lang ba sa inyo yon? Sumasahod siya pero hindi siya nagtatrabaho, mga kababayan. At yan ba ay kaya nyong unawain? Diba? Ikaw ba, Ma'am Chay, kaya mo bang unawain na sumasahod si Bato pero hindi nagtatrabaho? Ikaw, Ma'am Dolly Babes, kaya mo bang unawain na sumasahod si Bato pero hindi nagtatrabaho? So sabi daw dito ni Torion, basahin pa natin. I think the taong bayan understand his situation. He is in the unique situation simplified because of the fact that there was already a very good example as to what happened to former President Rodrigo Duterte. Giit ni Attorney Israelito Torion. Sabi pa dito, miski mag-election po tayo ngayon at mag-conduct tayo ng referendum, I think the people of Republic of the Philippines, the great majority, understand his situation. Dagdag ni Torion. Sa kabila nito, posible umanong magpakita ang senador kung may malinaw ng desisyon ng Korte Suprema hinggil sa isyo ng jurisdiction ng International Criminal Court ICC, mga kababayan. So ngayon, sinagot po yan ni former Senator Antonio Trillanes kasi maliwanag, mga kababayan, na pinahihinog-hinog lang etong si Bato de la Rosa bago po ito pitasin. Ano po sa madalit salita? Kasi sabi po dito sa News 5 Everywhere, at ayon daw po kay former Senator Trillanes, itinutulak ang ethics case at explosion laban po kay Bato de la Rosa. Bibigyan nila ng 6 na buwan na taning. After nun, magpa-file na sila ng ethics complaint laban po dito kay Bato. So eto, pakinggan po natin. Ang intensyon sana namin ay bigyan siya ng 6 na buwan na absence sa Senado para talagang wala ng lusot. So, wala talaga siyang kawala dyan. Pagka tumagal ng 6 na buwan, yung kanyang hindi pagpapakita at yung kanyang pagliban-liban, mga kababayan, tapos tuloy yung pagsahod niya. Talagang tatamaan dito si Bato at pwede po talaga siyang ma-expelled. Ano po, mga kababayan, dyan sa Senado bilang isang senador. Anyway, tuloy pa natin. We're counting around May, pwede na siyang file ng ethics case. Ang precedence kasi nito ay yung nangyari kay Senator Lacson. Yes. Nung siya ay nagtagurin, ano? Similarly, kasi ginawan siya ng kung ano-anong kaso ni GMA noon para ma-detain siya. After 9 months, nag-decide yung Senado na ipasara yung kanyang opisina at i-absorb na lang ng Senate Secretariat yung mga staff niya. So, we expect no less than that, pero we're pushing na ito ay ma-expel kasi ito wala siyang reason kung bakit siya nag-absent at hindi niya masabing he is being politically persecuted kasi si Senator Lacson noon, yun ang basis niya na tipong pine-persecute siya. Maliwanag naman, mga kababayan, na hindi naman po pine-persecute etong si Bato de la Rosa. Matagal na pong alam niya na pwedeng mangyari, pwedeng hantungan na mawala talaga sa kanya yung kalayaan po niya. Alam po ni Bato de la Rosa yan, noon pa man, na pwede po talaga siya, mga kababayan, na ma-ishapi papuntang dahig. Dahil nga kasabwat siya ni Duterte nung isinasagawa nila yung madugong pagpapatumba sa mga kababayang Pilipino po natin. Ano po, sa pamamagitan at pagtatago sa pangalan ng pakikipaglaban sa madugong ipinagbabawal na bato o doon sa war on drugs na sinasabi, mga kababayan. So alam ni Bato de la Rosa kung ano yung kapalit ng kanilang ginawa na kapalpakan noon nung sila nasa kapangyarihan. Ngayon, mukha atang tawag dito, umaarte si Senator Bato na hindi niya alam.
at mukha siyang umaarte ngayon na parang siya pa ang biktima mga kababayan at yung nambibiktima sa kanya ay yung pamilya ng mga inosente na naghahangad ng hustisya mga kababayan para sa kanilang mga kaanak na naipatumba sa panahon po ni Digong. 'Di ba? May outstanding warrant. Ito ay sabi ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, wala pang warrant sila na hawak. So anong reason kung ba't nag-a-absent si Bato kung hindi talagang dereliction of duty ito? Alam nyo, kung talagang mahal niya si Tatay Digong, di ba? Sinasabi niya, talagang mahal na mahal niya, samahan niya doon. Di ba? Mas yan yung pinakatama dyan mga kababayan. Kasi di ba noon sinabi ni Bato, handa niyang ialay yung buhay niya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung siya pa nga daw ang tatanungin, gusto niya nga daw samahan si Digong sa dahig para maalagaan daw niya etong si Digong mga kababayan at para makita ni Digong na siya yung nasa sa huling sandali mga kababayan habang etong si Digong ay nakakulong diyan po sa dahig mga kababayan para maramdaman ni Digong na nasa tabi lang niya etong si Bato. Pero ang problema ngayon, bakit tila nagbago ka, Senator Bato? Bakit yung dating sinasabi na matigas at bato mukha po atang lumambot mga kababayan dahil lamang po sa sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na wala pang kumpirmasyon kung ito po ba ay official o hindi. Ano po yung patungkol sa kanyang arrest warrant? Bakit biglang naduwag ka Senator Bato? Kami nagtatanong lang naman kasi nagtataka kami. Curious kami sa kung paano mo nasisikmura na sumahod ka sa pera ng mamamayang Pilipino pero hindi ka nagtatrabaho. Curious din kami kung paano mo nasisikmura na gawing uto-uto at tanga yung mga didisit na nagtiwala sa'yo dahil sa pagpapaepal mo at sinasabi mo na sasamahan mo si Digong. Diba, hindi nyo ba nahahalata yung mga didisit dyan na nakikinig? Pinaasa lang kayo, nilaro lang kayo ni Bato de la Rosa at akala ninyo sasamahan ni Bato si Digong hanggang sa huli? Hanggang sa huli mga kababayan, malabo yan. Wala pong katotohanan yan. Mas iisipin pa rin ni Bato de la Rosa yung kanyang sarili kaysa isipin niya etong si Digong mga kababayan. Yan po yung katotohanan dyan. So ngayon ituloy pa natin. mas hihimbing yung tulog niya, mas makakapiling niya yung pamilya niya kung pumunta na lang siya doon voluntarily. Kasi alam naman nilang silang dalawa naman talaga yung nanguna dito sa Oplan Tokhang na ito, 'di ba? Bakit At saka tandaan nyo mga kababayan isipin nyo pong mabuti. Si Duterte kung siya ang arkitekto ng madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato na nauwi sa AJK mga kababayan, yung mga tukhang-tukhang na yan, kung si Duterte ang arkitekto niyan, alam naman po natin kung sino yung yung implementor niyan. Walang iba kung hindi si Senator Bato. Ang problema nga lang, hindi nila nakontrol mga kababayan dahil sumobra nga yung kanilang kayabangan. Yan po yung problema dyan. Kaya ako talaga mga kababayan, ito may papayo ko kay Senator Bato. Tama yung sinasabi ni former Senator Antonio Trillanes na sumuko ka na lang para sa ikapapanatag ng loob mo at para sa ikapapanatag ng pamilya mo, much better to surrender. Lalo na pag lumabas na yung arrest warrant mo officially. Anyway, tuloy pa natin. niya iiwan doon yung tatay-tatayan niya, 'di ba? So sana kung magpapakabato siya, magpapakatigas siya, sabihin nun, haharapin mo yung mga akusasyon sa iyo. Kung palagay mo wala kang pagkakasala, di mas mabilis na malitis yung kaso mo, di mas mabilis kang makakalaya. Ganun lang po 'yon. So yan mga kababayan, maliwanag naman yung sinabi dito ni former Senator Trillanes. Kung ikaw ay bato, Senator Bato, magpakabato ka. Diba? Kung wala ka naman talagang kasalanan o di maabsuelto ka. Kaso ang problema dito mga kababayan, ang ikinakatakot ata ni Senator Bato de la Rosa dito ay ang pilitin siya ng kapo ni Sara Duterte na akuin yung pananagutan at si Digong yung makalaya. At siya ay maiwan mag-isa dyan po sa dahig mga kababayan. Yun po yung posible na nakikita po natin dyan kasi maliwanag naman po yung sinabi ni former Chief Justice mga kababayan na si Attorney Serrano. Tama po ba Serrano o Sarano? Sinabi niya, akuin ni Bato de la Rosa lahat at yun lamang ang tanging paraan para mapauwi
ng Pilipinas etong si Duterte at mapalabas na walang sala. Pero ang tanong kasi dito mga kababayan, aakuin ba ni Bato de la Rosa yung pananagutan na yon? Papayag ba siya mga kababayan na siya ang makukulong pero si Duterte yung absuelto? Sa tingin nyo, aakuin kaya ni Bato de la Rosa yung pananagutan? Papayag ba siya na siya yung arkitekto at implementor at si Digong ay walang kinalaman? At palalabasin nila na walang basbas ni Digong yung ginawa ni Bato. Sa madalit salita, gagawing sakripisya lang din etong si Bato gaya ng ginawa nila noon sa mga kababayang Pilipino po natin. Kaya nga ako naniniwala mga kababayan na kung talagang mahal mo Senator Bato si Digong at kung talagang mahal mo ang mga kababayan nating Pilipino, much better to surrender. Sumuko ka na. At nang sa ganon, harapin mo na yung mga dapat mong harapin, yung mga kinakatakutan mo, dapat harapin mo na. Huwag ka nang magtago. Hindi makakatulong sa iyo yan, Senator Bato. Ang makakatulong sa iyo at makakatulong kay Digong ay yung sarili mo. Diba mga kababayan? Akala ko nga matapang si Senator Bato pero hindi naman pala mga kababayan. Matapang lang nung sila nasa kapangyarihan pero nung wala na sila sa kapangyarihan, biglang lumalambot din pala. Ito pong si Senator Bato mga kababayan. Anyway, kayo po, kung kayo po ang tatanungin ano po masasabi ninyo, hingil po dito sa sinabing ito ni former Senator Antonio Trillanes. Comment below na lamang po kung ano po ang komento at opinion po ninyo. Hingil po dyan mga kababayan.